YFC Cebu. Happy 45th anniversary of our sport craft! Praise God. Thank you natin ang Panginoon. Kahit pa paano, yung Filipino people, glorying the head of Almighty God, in order to build the just and remains way, and establish a government that shall embody our ideas and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy, under the rule of law, truth, justice, freedom, love, equality, and peace, to ordain and promulgate this Constitution.
law of the land. And we actually pray that there will be like-minded peoples in the Philippines to help us be able to develop and pursue the people's initiative. Hindi mo dapat hinahiya na ang Pilipinas na lang ang nag-iisang bansa na hindi pinapahintulutan ang debosyo. Kundi, dapat po itong ipagkauri at dapat natin ipagkaral. Dahil napakalaking importansya ang binibigay ng mga Pilipino sa pagpapamilya at sa pag-isang lipunan. Lahat tayo dito, we believe that love should be forever, that marriage should be forever. And when the church says that marriage should be forever, we are not imposing anything. We are simply articulating the deepest longing of the human heart, right? Because the human heart is created in the image and likeness of God. Palapakan po natin sila. Three, two, one. Marriage is beautiful. Family is a gift. Yes to pastoral accompaniment. No to absolute divorce. No. Palapakan po natin sila. Sige po, salita mo po. Tuwing linggo, tayo ay nagtitipon. Siyam sa bawat 10 Pilipino ay naniniwalang mahalaga ang relihiyon sa kanilang buhay. Nagdadasal tayo para sa katarungan, para sa ating bansa, at para sa pamilya. Pero ang problema, ang impluensya natin ay humihinto sa pintuan ng simbahan. Nananalangin tayo sa loob para sa mga problemang dinidesisyonan sa labas. Naisip mo ba na baka sinasagot na ng Diyos ang ating mga dasal sa pamamagitan ng mga batas na binabaliwala natin? Hindi natin namamalayan, may mga global at cultural forces na pilit sinasantabi ang pananampalataya sa usaping pampubliko. May nag-a-advocate ng anti-life na panukala tulad ng pag-legalize ng abortion na direktang salulat sa konstitusyon at sa ating pananampalataya. May mga puwersa ang nagbabanta sa moral authority ng magulang sa kanilang anak at sumisira sa integridad ng pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-redefine ng kasal at pag-promote ng liberal na seksualidad. May mga puwersang ginagamit ang pondong pampubliko
para isulong ang sariling interes o ang agenda ng maliit na grupo. Sa halip na i-invest ito para sa tunay na ikaniginhawa ng pamilyang Pilipino. Iniiwan natin bakante ang ating upuan. Kaya ang lamesa ng kapangyarihan ay naha-hijack ng mga interes na walang pakialam sa ating values. Panahon na para bumangon upang ipaglaban ang KPP, katarungan para sa pamilyang Pilipino. Gamit ang Biblia at ang Konstitusyon, ipaglalaban natin ang buhay, paninindigan laban sa anti-life laws, pagsulong ng maternal at infant health programs, at pag-implement ng mental health programs para sa kabataan. Dangan, pagpapatatag sa otoridad ng magulang sa paghubog ng moral character ng kanilang mga anak para hindi sila mapariwara. Pag-promote sa kasal at suporta sa mga magulang para patibayin ang pundasyon ng pamilya. Ginhawa, pagsiguro na ang pondo ng barangay ay mapunta sa pagtulong sa kabuhayan at kapakanan ng pamilya. Hindi sa musa ng iilan. Paano tayo kikilos? Sundan natin ang roadmap ng Sovereign Filipino People. Magsimula ng KPP Circle. Bumuo ng task group sa inyong sariling simbahan para bantayan ang kapakanan ng mga pamilya. Magbuo ng koalisyon. Kapag nagkaisa ang KPP circles ng iba't ibang simbahan, tayo ay isang political force sa barangay na hindi pwedeng baliwalain. Ipresenta ang KPP agenda. Mag-lobby at mag-propose ng ordinances na pabor sa pamilya. Kumbinsihin ang lahat ng tatakbo sa barangay elections na i-adapt ang KPP bilang plataforma. Ang kinin ang inuupuan. Magpa-accredit at kunin ng 25% ng pwesto sa Barangay Development Council para magkaroon tayo ng boses sa budget at plano ng barangay. Sabi sa Biblia, faith without deeds is dead. Sabi sa Konstitusyon, sovereignty resides in you. Maging bahagi ng pagsulong ng katarungan para sa pamilyang Pilipino. Mag-volunteer ngayon. Hindi ka lang residente. Ikaw ay tagapangalaga ng pamilya. Ipanalo natin ang katarungan para sa bawat pamilyang Pilipino.